Good morning, guys. Welcome back to the channel. Welcome to another video. Today is Tuesday, January 14th. It's my mother's birthday. Happy birthday, Mom. Kaya yung mga nanonood dyan, pakibati naman ang aking mother. So, today, we are testing two things. We have the GoPro for the camera B, and we have the new Insta360 Ace Pro 2. So, pag-usapan natin sandali kung anong setup natin today. Yung simulan natin sa Cam A, inakakabit sa helmet. Yung Cam A, yung Insta360 Ace Pro, is currently recording using the Cardo comms. Tapos naka dual audio yan para makuha yung internal mic ng camera and also yung nakukuhang boses. Cardo ang pimipick up. Ngayon, camera D, it's this one, our old and still kinda somewhat reliable GoPro Hero 11 na kinabit natin yung Rode Wireless Go 2. So yung transmitter niya nasa loob ng helmet ko, pero nakakonect yung DJI mic or yung ating DJ DLS mics together with the yung dual mic setup as well. So ngayon, two separate audios yung nire-record natin. Pagpapalit-palit na lang natin para makita natin yung difference kung ano ang mas malinaw. So ang aking target for today is shooting two birds, one stone, parang ganon. Pupunta tayo ng bangko. Nautusan tayo ng aking wife na deposito, and malamig. So now let's try this. Let's start with the audio on the Ace Pro right now para makita nyo kung kamusta yung delivery ng dual audio recording niya. Kasi i-blend pa natin yan na para hindi siya masyadong tahimik, and at the same time bibigyan natin ng percentage yung ambient noise, which is pinipick up dapat ng internal mic ng Ace Pro 2. Sorry, masyadong maraming information itong binibigay ko sa inyo ngayon kasi multiple things yung nangyayari ngayon pero madali naman siya i-switch sa editing from camera A to camera B. So now let's switch to the audio coming from the GoPro connected with the Rode Wireless Go 2. Like I said, nakakonect yung wireless Go 2, pero nakapasok yung 3.5 internal DJ DLS mics natin from the helmet to the transmitter na dediretso sa receiver. Nagigets ba yung nangyayari? Siguro mas maganda kung lagyan natin ng konting tawag dito, yung view, kung nakikita nyo kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung sinasabi ko. It's actually this particular setup right here. Yan. So naghahanap tayo ng best audio source. Ang isa pa natin pwedeng subukan is yung DJI Mic 2. Hiniram natin yun kay Pogi. Nasa akin ngayon yung gamit niya. So I can do a series of tests. Tapos malalaman natin kung ano yung so far the best na gagamitin natin sa ating motovlogging. Syempre, kailangan din natin isama dyan yung yung efficiency ng setup, kung madali pa siyang gawin, alam yan, kung quality ba yung audio na nakukuha natin. Marami kasi. So far wala pa rin sigurong tatalo dun sa direct port ng 3.5 jack sa helmet natin na dumediretso sa unit ng Ace Pro. Pero ang problema kasi sa Ace Pro right now, kailangan mo yung mic adapter niya nakakonect dito sa Ace Pro para magamit natin yung volume na nanggagaling sa helmet. In order ko lang siya kagabi, kaya
it's gonna take a couple of days bago makarating dito, kaya hindi natin na-testing yung direct line. Kaya ginagamit natin is yung Cardo connection natin, kasi isang feature siya na pwede mong i-connect sa Ace Pro. So far, yung napapanood natin sa YouTube, maganda yung pinapakita, lalo na yung galing kay Motofields. Maganda kasi siya mag-review, tsaka magaling talaga siya sa mga equipment niya. Kasi kailangan natin first hand kung gagana sa atin. Yun ang importante doon eh. We are shooting both cameras at 1080p, 30 frames per second. Wala tayong ND filter, kaya ganyan lang siya. So anyway, nandito na tayo sa bangko. Asikasuhin muna natin to, and then continue natin yung ating experiment. Gamit pala natin tong Vespa GTV 300 natin. Alright, center stand tayo muna. Sana hindi mawala yung ating GoPro, pero may security naman dyan eh. Alright, let's continue this after this, okay? Babush. We are done sa bangko. Ikot tayo ng konti so we can talk about this. Tangkad ni GTV. Hindi siya matangkad, short lang talaga tayo. Ha! So we are hoping na Ace Pro and Cardo combo is maganda. Kasi kung maganda yon, tapos kaya naman natin i-blend yung sa labas kagaya ng motor, tapos yung boses ko, kung kaya natin siya i-blend na malinis, napaka efficient nun. Kasi kung lagi naman natin ginagamit yung Cardo mic o yung Cardo headset, tapos kausap natin yung mga ka-ride natin, dapat mas malinaw yung audio namin as a group. Kailangan lang i-balance yung ambient noise. Kasi kung nag-rely tayo sa sound lang ng Cardo, magiging siya parang sineseparate niya kasi yung sound ng ambient versus yung boses mo lang. So yan, that's a good thing. Yung direct port naman, normally depende kung paano mo tinatakin yung mic mo sa loob ng helmet, tsaka yung dead cut, subok na natin yun eh. Nagagawa na natin yung manual, and I think it's gonna be hard to beat that regardless, lalo na sa efficiency ng pagre-record natin ng motovlogging. Sinusubukan lang natin yung mga bagong technology kasi halos isang taon din natin ginamit yung gantong setup. Ngayon, yung mga bagong technology, yung mga Bluetooth mic na nagko-connect ngayon sa mga action camera, as far as we can see sa mga research tsaka panonood natin sa YouTube, maganda naman siya, maganda pakinggan, malinis. Pero syempre, kailangan natin subukan, kailangan pag-aralan, kailangan itimpla yung settings para makuha natin yung gusto natin, what we think is best for you guys, sa mga viewers, and also dun sa workflow natin kung siya attainable. Nung sinubukan ko tong Rode Wireless sa X4, yung huli natin vlog, and nag-a-apologize na ako. Alam ko sobrang pangit ng audio na yun, and dun sa mga nanood at nag-comment, maraming salamat pa rin. But yeah, as I was saying, yung experience natin doon, it wasn't that great. Actually ako, honestly, hindi ako happy sa quality na lumabas dun sa setup na yun. Baka naliligaw na kayo sa mga sinasabi ko kasi pa iba-iba tayo ng but yeah, I hope you do get it. So for us to use the X4, I think medyo mas marami pang setup. So iiwasan natin na lagyan ng audio yung X4. Ang benefit lang talaga sa akin ng X4 is yung video niya, kasi very immersive, tsaka paglalaroan mo yung yung view, pwedeng sa harap, pwedeng nakatutok sa atin, marami kang option. Ngayon, itong ating Ace Pro 2, bago lang,
na ano tayo na push tayo dito ni Johnny from DJ DLS Group. Actually marami sa kanilang naka Ace Pro 2 na eh. Kailangan pa natin pag-aralan tong camera na to. Pero so far, kung sanay ka naman kalikutin yung GoPro, hindi naman ganun kahirap mag-transition from that to this. Pero syempre, malaking bagay pagka sanay ka. Babalik tayo sa computer, yung ating editing software. Pag-aaralan natin ngayon, or malalaman natin ngayon, kung anong audio ang mas maganda. Is it the audio coming from the GoPro and the Rode Wireless, or yung audio tsaka yung quality na nanggagaling sa Insta360 Ace Pro 2 with your Cardo Connect? We'll find out. Sana hindi komplikado i-edit. Alright guys, we are finally home. Thank you again for coming with us sa ating test. Sana hindi nakakalito yung sinasabi ko, at I tried to explain it the best way I can possibly do. Alright guys, thank you for coming with me today sa ating short test ng ating gear. And we'll see you guys on the next video. God bless and be a blessing to one another. Peace!